Kinder. Yebo, Shaky. Me unscrabbly. Shaka-dooby! Toy! Yodel Yum and Choco Scrum with multifunctional ties! Oh, grubbly! Don't hide from me. I already see you. He's Grubble now. Snuggle, whee! Kinder Surprise from Ferrero. Kami ay narito upang gabayan ka. Kami ay mula sa Department of Mental and Anomalous Health Services. Kung ikaw ay nakararanas ng paulit-ulit na bangungot, kawalan ng tulog, o mga hindi maipaliwanag ng pakiramdam ng pagod at takot, huwag kang mag-alala. Kami ay narito upang gabayan ka. Sa aming programa matututunan mo muli makatulog ng payapa at magising ng buo sa tamang oras. Sa Protocol MH12, Psychological Recovery and Nightmare Management Program that is issued by the Department of Mental and Anomalous Health Services 2009. Babala, ang sumusunod na patnubay ay para sa mga individual na nakaranas ng matinding bangungot na paulit-ulit sa loob ng 7 gabi, pakiramdam na pinagmamasdan kahit nag-iisa, o mga insomnia episodes matapos makakita o makarinig ng hindi may paliwanag na tunog, boses o ngiti. Ito ang mga hakbang sa kaligtasan ng isip at kamalayan. Iwasan tumingin sa mga refleksyon o salamin sa loob ng 3 araw matapos ang insidente. Ang mga pasyente ay nagulat ng pangalawang muka na lumilitaw sa likuran habang nagpumuni. Sa oras na papansin ito, agad takpan ng salamin ng tela at huwag itong tanggalin hanggang umaga. Kung nakararanas ng paulit-ulit na bangungot, isulat lamang ang mga naaalala bago matulog. Ngunit huwag basahin muli kinabukasan. Ayon sa mga therapists, muling paggunita ay maaaring magbukas ng koneksyon sa hindi kilalang presensya. Huwag matulog sa kwartong may bintana na nakaharap sa kalye. Ang ilan sa mga nakaligtas ay nagbanggit ng anyong nakasilip mula sa labas kahit nakasara ang lahat ng pinto. Kung makarinig ng boses na bumubulong ng sariling pangalan bago matulog, iwasan tumugon. Ang mga pasyente na tumugon ay nakararanas ng pagkawala ng oras o pagkawala ng ulirat sa gitna ng gabi. Magpatingin sa isang lisensyadong psychologist o mental health specialist. Siguraduhin ang konsultasyon ay ginagawa sa liwanag ng araw lamang. Iwasan ang teleconsultation tuwing gabi. Ilang ulat ang nagsabi, may sumasagot din sa kabilang linya. Karagdagang paunawa, kung makaramdam ng sobrang kapayapaan o tila wala ng takot matapos ang sunod-sunod na bangungot, ipaalam agad sa inyong local na health officer. Ang ganitong estado ay hindi senyales na paggaling. Madalas, ito'y unang palatandahan na hindi na ikaw ang nagigising. Kung gising ka pa, huwag mo nang subukang bumalik sa pagtulog. Hindi ito bangungot, ikaw ang nasa loob na panaginip niya. Tandaan mo, yung silid na walang bintana, baka hindi ka na lumabas noon. Kung naririnig mo to, huwag mong igalaw ang ulo mo. May nakatingin mula sa likod ng screen. Isa ka lang sa marami, isa ka lang sa mga hindi na nagising. At kung akala mo ito'y mensahe, ito na ang huling panaginip mo. Ito na ang huling panaginip mo. Ito na ang huling panaginip mo. Panaginip mo. Panaginip mo. Panaginip mo.
laro lang talaga to, sabi mo. Opo. Paano mo nalaman kung paano laruin yan? Alam mo yung feeling na may laro kang nilalaro dati. Tapos, yung isang araw, bigla mo na lang tinigilan. Hindi dahil nakakasawa, pero dahil parang may mali na. Ganun yung nangyari sa akin, sir. Sige. Simulan mo nga ulit. Ano nangyari pagkatapos mong sabihin yung dasal? May laro kasi ako nun. Simple lang rules. Bago ka magsimula, kailangan mong takpan lahat ng pintahan. Lahat ng butas, kahit gaano kaliit. Kasi kapag hindi mo tinakpan, may chance na makita ka niya. Pagkatapos usalin mo lang yung parang dasal. Tas ayun na. May 10 segundo ka lang para magtago. Kailangan nasa kwarto ka, walang bintana, walang liwanag, walang butas. Kung may marinig kang tumatawag sa'yo, huwag kang sasagot. Kahit boses pa ng kakilala mo, kahit boses pa ng nanay mo. Kasi once na sumagot ka, tapos ka na. Minsan daw maririnig mo yung mga yabag niya. Pero huwag mong subukang silipin, lalo na kung may butas. Kasi pag nagtagpo yung mata nyo, masisimula yung mga bangungot mo. Araw-araw, pakiramdam mo, may nakatingin. May humihinga sa likod mo kahit mag-isa ka. May anino sa salamin kahit wala naman dapat. Pero kung makaligtas ka ng 1 oras, sabi nila mararanasan mo daw yung kapayapaan. Parang ang gaan ng pakiramdam, parang wala ka nang iniisip. Tapos kapag nakatulog ka, puro mga panaginip mo na gusto mo. Masaya raw yun, pero ewan. Kasi sabi nila, pag sobrang saya na sa panaginip mo, baka doon ka na talagang nagising. Sige. Gusto ko lang linawin, ha? Ano bang itsura nung nakita mo? Tao ba talaga yan o parang tao lang? Ano po? Ganun. Kakaiba po siya eh. Hindi mo siya agad mapapansin. Kasi pag lumabas siya, lagi niyang ginagaya yung taong pinakamahal mo. Pwede yung best friend mo, kapatid mo, o ex mo. Mukha silang totoo sa una, pero may something off. Ano yun? Wala siyang buhok. Wala rin siyang ilong. Matik kalbo. Pero may ngiti. Yung tipong sobrang lawak, sobrang pilit. Parang nakatikit lang sa mukha. At kahit hindi siya nagsasalita, parang naririnig mo pa rin siyang tumatawa. Maririnig mo minsan na parang may mga yabag, pero pag sinilip mo, wala naman lumalakad. Nakaangat siya sa lupa. Tapos yung mga paa niya parang mga ugat ng puno na gumagapang. Tahimik pero mabilis. At kapag lumapit, may mararamdaman kang lamig sa hangin. Yung tipong bumababa temperatura kahit walang hangin, di ba? Buba siya, laging nakayuko. Pero pag tinignan ka niya ng diretso, parang hinahatak ka ng mga mata niya papunta sa dilim. At doon mo makikita, yung mga mata niya pumipikit pahilis, papunta sa gitna. At kapag nakita mo na yung ngiti niya ng malapitan, wala ka na magagawa kasi pag ngumiti siya, ibig sabihin, nakilala ka na niya. It's 10 p.m. Do you know where your children are?